Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang ilang ahensya ng gobyerno dahil sa mga tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa bise, nakakahiya ang kawalang galang ng ilang ahensya sa Senado. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao. Ikinadismaya ni Vice President Sara Duterte ang mga nangyayari sa Senado kaugnay ng planong pag-aresto ng National Bureau of Investigation kay Senator Ronald Bato de la Rosa batay sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay Duterte, nakakahiya rin ang naging hakbang ng Administrasyong Marcos. Nakakalungkot dahil nawawala yung respeto ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa independence ng ating Senado. At nakakahiya dahil meron tayong mga kababayan, lalong-lalo na ang administrasyon, na hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng soberanya o sovereignty ng isang bansa. Iginit din ni Duterte na hindi dapat ipatupad sa bansa ang warrant of arrest na hindi nagmula sa Korte ng Pilipinas. Kasabay ito ng paghahain ng Senate Resolution 395 na naghihikayat kay De La Rosa na voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Inihain ang resolusyon ni na Senator Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Risa Hontiveros at Bam Aquino. Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang isang warrant of arrest na hindi issued by a Philippine court cannot be implemented in Philippine soil. Sa gitna ng usapin, nanawagan naman ang Vice Presidente ng pagkakaisa sa hanay ng mga Pilipino. Magkaisa sila, dapat magkaisa ang ating bansa para sa katarungan, sa kaayusan, sa kapayapaan at sa kaunlaran. So dapat iisa lang yung direksyon natin at dapat doon sa apat na K na yon tayo papunta: kaayusan, katarungan, kapayapaan at kaunlaran. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Dinaligtas sa mga Pilipino, ganito inilarawan ng political vlogger na si June Abines ang kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Kasunod ng tangkang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Buhos ang suporta para kay Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa kanyang mga taga-suporta kasunod ng tangkang pag-aresto sa senador sa loob mismo ng Senado. Kabilang sa nagpakita ng suporta ang political vlogger at Secretary General ng Cebu Alliance for Duterte 2028 na si June Abines. Sa panayam ng SM9 News kay Abines, sinabi nitong marapat lamang na ipakita ng mga Pilipinong tunay na nagmamahal sa bayan ang kanilang suporta sa mga lider na anyay naninindigan para sa katotohanan at tama. Dapat ang mga patriot, sino yung totoong nagsilbi sa bayan, kakampihan natin. Kasi pag hindi tayo nagpakita ng suporta, lahat ng matitinong Pilipino iisa-isahin nilang damputin. Kaya it is our duty to show support and if necessary, even sacrifice, fight just in the name of democracy. Sinagot din ni Abines ang tanong kung bakit suportado nila ang mga kaalyado ng mga Duterte. Kaya pag tinawag mong DDS or Duterte supporter, that is no longer about being fanatic of Rodrigo Duterte. That is a Filipino craving for good leadership. It just happened na yung mga matitinong leader Duterte supporter. Binigyan din ni Abines na obligasyon nilang suportahan ang mga lider na naninindigan para sa bayan. Ayon sa kanya, basta na lamang dinadampot ng kasalukuyang administrasyon ang mga kalaban nito sa politika. There is a trend. Lahat ng lumalaban sa bangag na administrasyon, dinadampot. Pinapailan ng kaso, inaaresto. Isa na ako doon. Kaya dapat tayong mga Pilipino, kung gusto natin ng matinong bayan, lahat ng mga leader na matitino, it is our obligation to show support. Kasi pag hindi natin pinapakitaan ng suporta, we don't deserve good leaders. Nilinaw rin ni Abines na wala silang ibang hiling kundi mapatigil ang korupsyon at mabigyan ng hustisya ang mamamayan. Talagang pinaglaban niya yung karapatan niya. Kahit may mga NBI na nag-assault, nag-harass, he has to go to work
and make sure na matino ang next Senate President. Dahil there is already a trend of picking up people na nagsasalita laban sa korupsyon. This is not about TDS, this is not about BBM. This is about we do not want the money of the government to be stolen mali-malita. Yun ang gusto natin eh. Label lang yung DDS, label lang yung mga BBM o loyalista. What we want is to stop corruption in the government. Period. Saad pa ni Abines na dahil sa mga nangyayari ngayon, hindi na umano ligtas sa mga Pilipino sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Hindi na po safe ang mga Pilipino. The moment na kinidnap nila ang former president, the most popular president ever sa Pilipinas, wala na pong demokrasya. Nung pinasok nila ang KOJC, kinulong si Pastor for some invented case, wala na pong demokrasya. Nung pinasok ang bahay ko kahit walang matinong kaso, inaristo ako kahit walang matinong kaso, wala na pong demokrasya. Sa ngayon, wala pang komento ang Malacanang sa mga sinabi ni Abines. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Inahalin tulad ng isang dating opisyal si Antonio Trillanes sa isang payaso, clown. Matapos umanitong manguna sa paghatid ng warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado, inirekomenda rin ito na sampahan ng kaso si Trillanes. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. 2 gabi na ang lumipas mula nang mapasailalim sa kustodiya ng Senado dahil sa tangkang pag-aresto umano ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa kabila nito, patuloy pa rin nagbabantay araw at gabi sa labas ng Senado ang mga taga-suporta ng senador. Kagabi, muling dumating sa Senado si dating Congressman Mike Defensor kasama si Congressman Kiko Barzaga upang bisitahin si Senator De La Rosa. Ayon kay Congressman Barzaga, nasa maayos namang kalagayan ng senador. Very good. Very good. Good mood naman. And very high spirit. Dumating din sa Senado si dating Presidential Anti-Corruption Commission o PACC Commissioner Atty. Manuelito Luna. Hindi rin ito pinalampas na ihayag ang kanyang saloobin laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Luna, marami umanong paglabag sa batas ang nangyayari sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. All of this under the administration of President Marcos Jr. So, Mr. President, anong nangyayari sa inyo? Are you losing control over your men? O, yun ang yung nagkukuha naming impression dito eh. Samantala, kwenestyon naman ni Congressman Barzaga ang nangyari nitong mga nakaraang araw kung saan tila umasta bilang opisyal ng ICC si Trillanes. Ito'y matapos magpakita ang dating senador ng umano'y warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa sa Senado habang may sesyon. It's very damaging, pero hindi din natin na-flip what's his relation with the ICC. Kung ano talaga yung ICC, because giving the warrant to Trillanes and having a private citizen serve the warrant during a Senate session. Para naman kay Atty. Luna, inihalin tulad niya si Trillanes sa isang payaso. Alam mo, he appeared to be like a clown to me. He has no enforcement power. Definitely, he's a civilian. Anong ginagawa niya? Dinidisplay niya yung supposedly warrant. To me, hindi pa nga sigurado tayo na warrant yun eh. It may be spurious. So, epal na epal itong si Trillanes. Ayon pa kay Luna, dahil umano sa ginawang ito ni Trillanes, laban sa Senado at sa batas, dapat siyang sampahan ng kaso. He is not a member of the NBI. Neither he is a law enforcer. Anong ginagawa niya sa Senado? Ang sabi niya, ito yung warrant, arestuin nila si Senator Bato. Yon pa lang, pwede siyang imbestigahan ng Senado for contempt. And also for disturbance of the session of the Senate. Sa ngayon, patuloy na inaabangan ng publiko kung ano ang susunod na hakbang ng pamahalaan kung paano maaresto si Senator De La Rosa. Patuloy rin ang pagdami ng mga taga-suporta ng senador na nagbabantay sa labas ng Senado. Wala pang pahayag ang kampo ni Trillanes sa pahayag ni Atty. Luna. Mananatiling bukas ang SMNI News sa panig ng dating senador. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Maaari nang italaga sa anumang posisyon sa gobyerno ang mga kandidatong natalo sa nakaraang 2025 midterm elections matapos ang isang taong appointment ban ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Narito balita ni Aaron Rojas.
Kinumpirma ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na maaari nang hirangin simula ngayong araw ng Miyerkules, May 13 ang mga natalong kandidato sa nakaraang halalan para sa anumang posisyon sa gobyerno kasama ang appointment sa Government-Owned and Controlled Corporations o GOCCs. Kasunod ito ng mga ulat na posibleng italaga sa bagong posisyon sa kabinete si dating Interior Secretary Benhur Abalos matapos mabigong makapasok sa Senado noong nakaraang eleksyon. Batay sa Article 9-B Section 6 ng Konstitusyon, ipinagbabawal ang pagtalaga sa mga natalong kandidato sa loob ng 1 taon matapos ang eleksyon. Ayon kay Garcia, layunin nitong maiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan at ang impresyong ginagantimpalaan lamang ang mga natalong politiko. Bagamat maaari na ang mga appointment, nilinaw ni Chairman Garcia na prerogative pa rin ng Pangulo ang pagpili ng mga itatalaga sa pwesto basta't naayon ito sa umiiral na batas. Samantala, sinabi naman ng Malacanang na wala pa umunong kumpirmasyon kaugnay sa mga napaulat na posibleng pagbabago sa kasalukuyang kabinete. Kabilang sa mga pinag-usapang posibleng mapalitan, sina Interior Secretary John Vic Remulla, Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, Budget Secretary Rolando Toledo at Labor Secretary Bienvenido Leguesma. Sa pagbubukas ng appointment window, inaasahang muling mabibigyang pansin ang usapin ng political discretion at public accountability sa pagpili ng mga opisyal ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.